So, ano guys ang kaibahan ng type 1 diabetes at saka type 2 diabetes? Kasi yan yung common na type naririnig natin na mga diabetes. So, karamihan talaga type 2. So, ano ang type 2 diabetes? Ano ang type 1? So, una, ang type 1 diabetes, ito yung mga pagpanganak pa ng tao, yung bata, ang baby, may abnormality na sa organ niya. So, specifically dun sa pancreas, yung pancreas niya hindi na nagsisekret ng insulin. Kaya kinakailangan niya mag-insulin. Nag-i-inject ng insulin sa kanya para magamit niya yung glucose sa katawan. So yun yung type 1 diabetes o tinatawag na inborn. So wala talaga siyang gaanong natural na mga alternative. Wala pa tayong na maliban lang sa mag-i-inject talaga ng insulin. So pwede naman mag-fasting yung naka-type 1 pero monitored siya. Kailangan may healthcare na nag-a-assist sa kanya na healthcare provider na nag-a-assist sa kanya na pag nag-undergo ng fasting. So yun yung type 1 diabetes. Inborn siya, pag-anak pa lang niya, meron na siyang diabetes. Gawa ng abnormal ang function ng kanyang pancreas. Hindi siya nagsisekret ng insulin. Kaya maya-maya kailangan niya nag-i-inject ng insulin para ang sugar ng katawan na kinakain niya, yung mga kinakain niyang sugar, magagamit sa katawan niya at saka lalakas siya. So ang mangyayari pag hindi siya mag-inject ng insulin, tataas yung sugar ng katawan niya tapos manghihina siya kasi wala yung cells niya hindi tatanggap ng hindi tumatanggap ng enerhiya o glucose kasi wala namang insulin. Ang insulin kasi yun yung messenger. Yun yung nagsisignal sa cells na tatanggapin mo yung glucose na kinain. So yung sugar, yun yung enerhiya. Kung walang insulin, walang signal, walang uudyok sa cells na mag-absorb ng insulin ng glucose, kaya walang enerhiya. So pag sobrang baba ang sugar ng type 1 diabetes, pwedeng mahimatay, pwedeng makumatos o mamatay na sa sobrang kakaroon ng mga organ failure pag nagkaroon ng kumatos yung pasyente na na nakumatos kasi nahilo kasi dahil sa mababa ang sugar. Wala na abnormal ang pag-absorb ng sugar niya. So yun ang type 1 diabetes. So wala siya ganong alternative na pamamaraan na natural na gagawin. Kasi mismo nasa organ ang diferensya. So ang type 2 naman diabetes, pag-usapan natin at ikumpara natin doon sa type 1. So ang type 2 naman, acquired siya na diabetes. Acquired siya. So na lumabas na lang siya yung sa lumaki ka na, lifestyle mo, sa kagagawan mo na, sa kapabayaan mo. So hindi siya basta-basta na de-develop ang type 1 type 2 diabetes. So inaabot ng 10 years, 20 years, 30 years bago magkakaroon ka ng diabetes type 2. So sa kapabayaan, dami mong kinakain na carbohydrates, kanin, mahilig ka sa kanin, tinapay, soft drinks, chocolate, lahat ng high carb na mga high carbohydrates sa mga pagkain. So mahilig ka noon. Ilang years nung ginagawa mo? 10 years, 20 years. So unti-unti yung nagkakaroon ka ng insulin resistance kasi ang insulin resistance talaga ang pinaka-main na culprit, pinaka-main na cause ng insulin resistance. Tapos pag nagkaroon ka ng ilang taon na insulin resistance, magbe-build up yung insulin sa katawan mo, dadaming insulin na umiikot sa katawan mo, at saka sugar din, dalawa yan sila. Pag dumami ang insulin na umiikot sa katawan mo kasi nagkaroon ka ng insulin resistance, at saka yung glucose dadami rin kasi hindi na inaabsorb ng cells mo yung mga sugar. So daming masisira na organ, masisira yung
mata mo, puso, kidney, apektado ng liver, brain. So kakaroon ka na ng diabetes. So yun yung tawag diabetes, type 2 diabetes. So acquired siya dahil sa yung kapabayaan, sedentary lifestyle. So pwedeng wala kayong lahing diabetes. So nangyari lang sa iyo kasi sa kapabayaan mo. So ang type 1, ang type 2 at saka type 1 pwede ring mamana yan. So ang type 2 pwede ring mamana mo. Pag may mga kamag-anak kayong may type 2 diabetes, kamag-anak, mga close relatives, so pwedeng lalabas din dun sa iyo. Pero pwede ring wala kayong hereditary, tapos ikaw na lang sa kapabayaan mo na lang sa mga pag-abuso sa pagkain, dun mo na nakukuha yun sa lifestyle mo. Lack of exercise, wala kang papawis, hindi ka active, hindi ka masyadong gumagalaw. So hindi ka aktibo ba, hindi ka masyadong pinapawisan. Tapos daming calorie na kinakain mo, mga carbohydrates. Yun, kakaroon ka ng type 2 diabetes. So meron pang ibang type ng diabetes, yung hindi masyado kilala, yung buntis na nagkakaroon ng diabetes. Iba rin yun, hindi siya type 1, hindi type 2. So ang alam ko yung yun, in pregnancy related, basta may term siya, di ko lang maano kasi ito kasi inano ko ngayon, sinabi ko based on stock knowledge ko lang, yung common lang na diabetes. Pero yung diabetes sa buntis, meron din ibang term nun, pregnancy, may pangalan, nakalimutan ko lang. So i-ano ko na lang dyan sa comment. So yun guys, ang common na diabetes type 1, type 2.